Magandang araw sa lahat po sa inyo mga amiga at amigo ko. Nandito ako sa teres namin. Nakapag-isip ako na maggawa ako ng upuan pag manlaba ako. Or may gagawin sa lupa, may upuan ako. Kasi hinihiram ko lang tong upuan nila kay Papa. Yung binan ko, isauli ko na to pag matapos ko tong gawin ang bangkito. Sa Bisaya palang bangkito, yung maliliit na upuan. Kaya inuumpisahan ko na eto, gumawa ako kasi mayroon pa namang natira na plywood ba yan, plywood na medyo makapal-kapal siya. Sobra ito sa ginawa na kisame. Yung pinto ng kisame kasi may kwarto din kami doon dito sa taas, maliit. Kaya ito, masayang kasi gagawin ko lang ito ng upuan. Kaya kung marunong ang mga lalaki, marunong din tayo, mga amigo, di ba? Naglagari na ako. Kanina pa ako naglagari. Nalit lang ako na video. Ayan. Hindi basta-basta na madali trabahoin to eh. Matagal din matrabaho din itong upuan na ito kahit maliit lang siya. Di ba? Paano lang tayo? Tawag nito. Parang libangan din ba? Parang may paglibangan ako, kaya ito ginawa ko. Tsaka worth it din tong paglibangan ko kasi magagamit talaga. Pasensya na kayo sa mga ingay ng mga manok tsaka kambing ko ha. Kasi yung kambing talaga pag makakita siya ng tao, bahi talaga siya. Kahit may marami siyang pagkain doon, may tubig na siya, may pollard na siya, maingay pa din siya. Lalo pag makakita siya ng tao. Marami siyang pagkain doon. Ito, ibang pag-usapan na naman. Lang naman ako. Balik tayo sa upuan na ito. Ayan. Kahit wala pa akong pangpinta ng upuan na to. Kahit wala pa, maupuan ko na to. Kaya tapusin ko talaga ito hanggang mapakinabangan ko. Hindi naman siya masyado maganda na straight, at least maupuan siya. Ayan. Pero para siya solid, dinadamihan ko siya ng pako para mas matibay siya ba. Itong mga gamit ko dito is yung plywood, hammer, yung martilyo ba, pako na number 1, yung maliliit ba, tapos media pala yung half, maliliit kasi siya. Tapos lagari, may gamit din ako ng lapis, tsaka yung measuring tape ng para sa kahoy. Para siya, magkapareho yung tayo niya ba, size. Hindi siya masyado straight. Pang bahay lang to hindi to pang binta. Solid na solid na talaga siya pag damihan mo ng pako. Ayan. Lalong nakakapagod pag walang trabaho. Laging higa, hindi maganda ang resulta. Pagbangon, paggising,
masakit pa rin ang katawan. Kaya ito na lang ginagawa ko. Gagawa pa ako ng isa niyan pagkatapos, kasi lalagyan ko ng flower pot ko sa upuan. Kasi may mga tanim ako na pang decoration dito sa terrace namin. Gagawa din ako ng isa niyan. Kasi meron pang natira dito na plywood. Kung may pintura pa ako, pipinturahan ko talaga to. Kaso wala akong extra na pinto. Naubos na eh. Pag mayroong sobrang pintura, at saka ko pa yan lalagyan. Kasi magbili pa naman talaga kami ng pintura. Kasi kulang pa ng pintura bahay namin. Hindi pa napintura lahat. Maugat na talaga itong matanda na kasi. Matrabaho masyado, kaya yan ang resulta sa kamay. Tapos matanda na din talaga, pero mayroon namang matanda na makinis naman yung mga kamay nila. Yan sa akin, sobrang trabaho sa pagluluto, galing sa init, maghugas ng kamay kasi makahugas talaga, mabasa talaga kasi mayroon pang hugasan yung pinagamitan ng lutuan. Pag mangamo tayo, ganun talaga. 13 years na panarbaho ko sa abroad, OFW. 53 years old, 54 years old na pala ako ngayon. Standby na. Kailangan sa bahay na, hindi na pwede magtrabaho sa ibang bansa kasi tapos na din yung mga anak ko. Nandito na ako sa amin. Bigyan ko na din ng time, yung panahon, yung bahay namin dito, yung mga pamilya ko, anak ko, mga apo ko, asawa ko, o syempre ito, maghanap na lang ng paraan kung ano magagawa dito sa bahay. Ito, magawin ng upuan. Salamat sa inyong pagsubaybay sa akin, mga amiga ko at amigo. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kaya ito, tuloy pa rin ang trabaho. Gagawa ng tapos may sandpaper ako. Ayan. Ginaano ko siya para hindi siya makasugat, parang hindi masugatan yung kamay natin o puwet natin. Kailangan gamitan ng sandpaper. Yung mga edge niya ba, yung mga sa mga tagiliran ba, yung pinagdaanan ng lagari, para makinis-kinis naman, hindi makakasugat. Natin, gamitan ng sandpaper. Yan, dinagdagan ko pa siya ng pako. Yan. Kayo dyan mga asawa na babae, pag wala naman din kayong ibang trabaho, ganito na lang, kung may mga kahoy-kahoy kayo, ganito gagawin. Dati nga nakagawa din ako ng bahay-bahayan ng kambing namin. Basta kumpleto lang kahoy. May marami namang kahoy dito maputol. Yung kahoy na mga sanga lang ba, hindi yung puno. Mga sanga-sanga lang ba, para makagawa ng bahay-bahay ng kambing. Ayan, malapit na matapos tong
ginagawa ko. Ay, oh my God. Buti na lang hindi nahinto itong ano ko. Buti hindi nahinto ang pag-record ko kasi nahulog ang cellphone ko. So, masakit sa taingan yung mga amiga-amigo. Sorry po, nahulog yung ano ko. Cellphone. Buti hindi siya nabasag. 6 years na kasi itong cellphone na ito. Sa kaka-edit, medyo mahina na ang ano niya. Kung sa matanda pa, mahina na yung mga kasuk-kasuan. Pero dito pa rin ako nag-edit. Pagkatapos nito, mag-nail cutter na ako, mag-pedicure at manicure. Inuuna ko lang to kasi kahapon, tapos na ako maglaba. Mga ano na sila, natuyo na kasi mainit ngayon eh. Tapos kahapon, pagkatapos ko naglaba, ginaspin ko lang siya, handwash ko, tapos paint. Kasi konti lang naman. Hindi ko ginamitan ng washing machine. Spain lang para hindi siya magatulo pag isampay. Kasi hapon na yun. Buong gabi, sampay siya dito sa teres. Tapos pinalabas ko kaninang umaga para matuyo. Tuluyan siyang matuyo kasi mainit ngayon. At maraming salamat sa sa panahon. So, maraming salamat kay Lord God kasi wala ng bagyo dito sa Pilipinas. Umuwi na sa ibang bansa na naman siya. Sana doon lang siya sa may center ng lalawigan ng yung sa Pacific ba, sa dagat. Doon lang sana siya para wala namang matatamaan ng mga tao. Buti nandoon kasi tubig, dagat ba. Okay lang siya sa dagat kaysa dito sa mga papawid, sa karagatan, sa ating maraming taong naninirahan, kawawa. Ay, salamat wala ng bagyo. Malinaw na ang panahon. Pagkatapos niyan, uulitin ko siya na gagamitan ng sandpaper. Diba? Naupuan ko na. Maraming salamat po.